reminder to record lang for our team para sa ating records. Recording in progress. Thank you. All right. Sige po, magandang sa ating lahat. Ako po si Ken Abante mula sa Move as One Coalition. Magandang umaga rin po. Ako naman po si Haya at kasama po namin ngayong araw si Miss Edna and Miss Ana Tolentino po bilang ating FSL interpreters. Ang Move as One Coalition po ay isang koalisyon ng 140 lagpas na organizations at lagpas 77,000 individuals na kinabibilangan po ng mga commuter, transport worker, mga kapatid nating may kapansanan, climate justice advocates, youth, student groups, senior citizens, mga manggagawa, healthcare workers, cyclists at iba pa pong mga sektor. At inorganisa po namin ang Transpo Talks na to para malaman po ang tindig ng bawat kandidato tungkol sa mobilidad. At malaking karangalan po na kasama natin dito ngayon sa ating Transpo Talks si Cal Yodi de Guzman, isang community organizer at kasalukuyan ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at tumatakbong Pangulo sa ilalim ng Partido Laban ng Masa. At si Sir Walden Bello naman po, dating kinatawan ng Akbayan Party List sa Kamara at isang profesor sa University of the Philippines at ngayon tumatakbo bilang vice-presidente sa ilalim ng Partido Laban ng Masa. Sige po, salamat po. Welcome po Cal Yodi and Sir Walden. Thank you. Thank you for the invitation niya. Opo. Para po sa unang segment ng forum natin, meron po kayong tig-isa't kalahating minuto para po sagutin ang bawat tanong. Magfa-flash po tayo ng timer. So nakikita niyo po yung 1.30 na timer dyan para po masigurong tama po tayo sa oras. Una pong tanong. Ito po, i-rephrase natin kasi pang unang tanong ay, kailan kayo huling sumakay ng PUV? Galing po kay Bea, isang commuter from Renacimiento, Manila. Pero alam naman po natin na si Cal Yodi, halimbawa, ay isa talagang commuter. So, ano po, Cal Yodi and Sir Walden, ang naobserbahan nyo habang nagko-commute, problemang naranasan nyo, at paano nyo po ito lulutasin kung sakaling mahalal kayo? Magsimula po tayo kay Cal Yodi. Maraming salamat sa imbitasyon, Aya, at sa inyong lahat. Maraming salamat. Medyo nabawasan ang pagsakay ko sa sasakyan ngayon dahil sinabi sa akin ng anak ko na gamitin yung sasakyan niya dahil pandemya. Pero regular naman akong sumasakay sa kahit pa paano, pagka may coding ay sumasakay ako din sa jeep. Ang isang obserbasyon ko, una, mahirap mag-antay ng jeep na sasakyan. Maraming tao doon sa lugar sakayan. Mahirap. Tapos, yung mga barrier na plastic, wala na halos eh. At mataas din ang presyo dahil mukhang 9 pesos na to 10 pesos ang singil sa bawat pasahero. Then, wala na yung distansya sa loob ng sasakyan. Siksika na at may naobserbahan ako pagkagabi ay may mga sabit na rin at doon sa sabit talagang kahit isang paano lang yung nakalagay sa tungtungan nila at sinatsagaan nila kaya yung mga mukha magkakadikit na wala na yung distancing doon sa ating sa pampublikong sasakyan. Yon ang aking naobserbahan. Masikip na at mahirap sumakay. Salamat po, Cal Yodi. Kaya naman po, Sir Walden. Well, ngayon sa panahon ng pandemya, talagang nag-private na ako dahil nga doon sa mga restrictions, especially doon sa ating mga senior citizen. At alam niyo naman, ako ay senior citizen na. No? At maraming beses nga, hindi nga kami pinapayagang lumabas ng bahay. No? At dahil nga rito sa mga restriction na ito, pag hindi ako nagpa-private, nagta-taxi na lang ako. No? So, pero pag yung experience ko sa public, ganun na rin yung sinabi ni Cal Yodi, no? Na noong bagong magpandemya, pag sumasakay ako ng public, talagang yun na nga, yung nakikita mo talaga yung sinasabi nating kalbaryo ng ating mga mamayan na nagko-commute, no?
at yung binibigay talaga na investment sa mga kotse ng ating pamamahalaan, no? Na alam naman natin na 5% lang sa ating mga mamayan ay may kotse at 95% depende ho sa commuting, no? So ito na nga yung nakikita natin, and reflection ho ito ng inequality, di pagkapantay sa ating bayan. Thanks, Sir Maraming Walden. salamat Go po. Ken. Calyodi at Sir Walden. Sa pangalawang tanong naman po, yung pangalawang tanong po natin ay galing kay Jaime Aguilar, isa pong transport worker mula sa National Confederation of Transport Workers Union. Magsimula po tayo kay Sir Walden. Sa pagbangon natin mula sa pandemya, paano niyo po masisiguro na magiging sapat, maasahan, makatao, makatarungan sa manggagawa at commuter at sumusunod sa mga health protocol gaya ng physical distancing at sapat na ventilasyon ang pangpublikong transportasyon? Simula po tayo kay Sir Walden. Well, kailangan ho talaga na mabigyan ng sapat na investment ho yung pagmo-modernize yung ating mga PUV, no? At alam naman natin na meron yung mga programang ganito, no? At bigyan naman ng sapat na equity, no? At 25%, for instance, instead na yung napakaliit na investment para ho sa modernization, no? Pangalawa, kailangan ho talaga tayong magbigay pansin, especially doon sa ating mga elderly transport workers na kailangan talaga sapat at sigurado yung social security nila, no? At kailangan ho 'yan. At pangatlo, kailangan na rin natin na magkaroon ng sapat na sahod yung ating mga transport workers, no? Na talagang kailangan na that should be assured, no? So sa tingin ko talaga marami hong reforma ang kailangan para sa ating transport workers, pero dapat the government must deliver out its end, no? Hindi yung kuri-kuripot talaga humihingi ng modernization program pero napakaliit naman na ibinibigay na investment, no? Maraming salamat po, Sir Walden. Kayo naman po, Calyodi, sa parehong tanong po galing kay Jaime. Dagdag ko na lang doon kay Walden. Iisa naman kaming partido, kaya iisa yung aming plataforma. At ang aming plataforma talaga, una, kilalanin yung sektor ng transportasyon bilang pinakamahalaga. Isa sa pinakamahalagang sektor ng ating lipunan. Kung mawawala, ay walang dugong dadaloy sa katawan ng ating lipunan. Sila ay tinuturing nating dugo na siyang nagdadala ng nutrient sa ating ekonomiya, sa ating lipunan. At kaya kung mawawala yan ay hindi maganda. Kaya dapat akuin ng gobyerno yung responsibilidad na tiyakin yung mas mahusay na sektor ng transportasyon. Alam mo, minsan nakikita ko yung mga driver ng mga truck, yung mga 40-footer na truck, na milyon ang halaga ng kanyang dinadrive. Milyon ang halaga ng kanyang dinadrive. Pero gulago na net yung kanyang damit, naka-short, pawisan sa loob ng sa sasakyan nila, doon sa ulo ng truck, na pawisan-pawisan sila, payat ang katawan, na nakakaawa, na pero milyon yung kailang bitbit na tinatransport. Ay tingin ko dapat yan ay bigyan ng tamang kompensasyon yung ating mga driver ng bus, driver ng truck, yung bus nagdadala na napakaraming tao, napakaraming buhay. Yung truck, yung 40-footer, nagdadala ng milyon-milyong halaga ng kargomento. Pero ang sweldo nila ay napaka-minimum at talagang kawawa sila. Tingin ko dapat ay bigyan ng tamang sweldo sila at kilalanin yung kailang papel sa lipunan. Salamat po, Calyodi. Next question po natin ay galing po kay Kuya Ira Cruz, isa pong commuter at isa pong siklista. At isa rin po sa mga lumalaban para sa Commuter Bill of Rights at Alt Mobility. Taong 2019 pa po nakabinbin ang Commuter Bill of Rights. Hinihintay po ito ng 95% na mga Pilipinong walang sariling sasakyan
na naglalakad, namimisikleta o sumasakay sa pampublikong transportasyon. Ano po ang pananaw nyo sa panukalang batas na ito at ano po ang magiging hakbang nyo tungkol dito? Simula po tayo kay Calyodi. Dapat nang ipatupad yun, pero dapat hindi 1% ang ilalaan doon sa ating 95% ng populasyon kasi napakaliit nun. At laging lahat ay ginagamit para doon sa mga expressway, sa mga tulay na kurakot ang dulo niyan korupsyon At parang business, mga expressway. Ang dapat, dahil 95% yung ating commuter na walang sasakyan, dapat doon ilaan ang malaking porsyento ng ating budget. Tiyakin na yung pagpapalawak ng ating mga kalsada para tiyakin yung bike lane, yung pathway na lalakaran ng ating mga commuter, dapat doon itulak o ituon yung gastusin ng ating gobyerno. Ako nga, kung kami ni Walden ay magkakaroon ng pagkakataon, isang lane na lang ilalagay namin doon sa kotse, doon sa EDSA, at ilalaan natin para sa mga bus. Yun ang paparamihin natin, mga bus, yung mga mass transport. Yun ang paparamihin natin. Pero yung kotse ay paliliitin natin. At pagagandahin natin yung bus nang sa ganon, maging on time, reliable, malinis, maayos, ligtas. May encourage yung mga may kotse na sumakay na ng bus. Nakapunta ako ng Australia, alam mo yung mga bus doon, pag-aari ng syudad. At yung syudad ang nagpapatakbo as service sa mga tao. Kahit na 3 lang kaming sakay, umaandar sila on time. Tingin ko dapat abutin natin yung ganon para na sa ganon, yung work, yung bang trabaho, yung labor force ng ating mga manggagawa ay hindi masayang. Thank you po, Calyodi. Sir Walden, kayo naman po on the same question. Pero po sa isang Facebook post, nakita po namin na nag-post po kayo na the state of commuters in this country is a state of indignity and the Commuters' Bill of Rights is a good way to change this. Can you expound more po on this stance? Well, ito na nga yung sinasabi ko pa kanina na kalbaryo talaga para sa ating mga commuters, no? At alam naman yon na hindi lang kalbaryo physically pero psychologically, no? And spiritually, kasi people need dignified conditions of transportation. At ito ho yung ibinibigay, pinapangako nung Commuter Bill of Rights, no? At yung stress nga on the commuter, not on the 5% who are car owners, no? At yung ipinapangako rin ito na efficient ang mass transit system, no? Na hindi nasisira at na kailangan lagi ng rehabilitation because of corruption, no? Pangatlo, yun na nga ang sinabi ni Calyodi na pag magkakaroon tayo ng efficient transport bus PUV system na talagang tulungan yung ating transport workers at hindi lang kuripot ang dating ng gobyerno. At yung focus talaga ng ating mga physical public works, yun hong road widen, hindi ho yung mga road widening pero ho para ron sa pedestrians, no? Kailangan ho dyan talaga yung mga pedestrian crossings that are very, very helpful for our PWDs, no? Yung biking, no? That should really be encouraged, no? Wider bike lanes. At yung sinabi na nga ni Calyodi, pagdating sa yung PUV only lanes, like in EDSA, siguro gawin nating 2 o 3, instead of just 1. Thank you, sir. Thank you, Sir Walden. Actually po, may pagkakataon po kayong ituloy yung thought ninyo on that. Kasi yung sunod po nating question ay galing naman po kay Keisha Mayuga na isa pong cyclists mula sa Life Cycles Philippines. Sa nakaraang dekada, 99% ng 2.8 trillion pesos road infrastructure budget ay inilaan para sa pagpapatayo at pagpapalawak ng kalsada. Ayon nga po sa nasabi ni Calyodi kanina, para sa kapakanan ng iilang Pilipino na gumagamit ng kotse. Ang mga nakapilang mga proyekto naman sa atin, halos puro mga tren o rail system ang prioridad. Pero kumpara sa rail, mas makakapagpatayo ng road-based public transport infrastructure gaya ng dedicated lanes for PUVs, terminals, depots,
bus rapid transit systems at marami pang iba. Karamihan din po ng mga Pilipino, nasabi nyo nga po kanina, ay mga commuter na sumasakay ng jeep, bus, pedicab at iba pa. Sakali hong mahalal kayo, ano pong maaasahan namin sa inyong administrasyon tungo sa pondo ng pampublikong transportasyon? Magsimula kayo kay Sir Walden. Can maybe Yun also na nga, continue his thoughts itutuloy ka nung nga yung sinabi ko kanina na dapat most of the funds should go to road infrastructure, that is hospitable sa ating mga siklista, no? Sa ating mga PWDs, wider sidewalks instead of wider roads, no? At yun hong mga integration ho ng ating different systems, yung bus, yung cycle, yung tricycle, no? Yung integrated na yan, no, so that meron talagang efficient fluid system, no. Of course integrated rin yan sa MRTs, no. So ang mahirap kasi ngayon nakatutok yung financing to cars, no, doon ho sa ating mga to cars, no. And while we're not against cars naman, we're just saying that let's change the balance. Let's push for more funding for pedestrian and commuter-friendly systems rather than road widening and other kinds of projects for cars. No, we can do that, and other countries have shown na kayang-kaya nila itong shift na ganito, no? But yung pag kami ni Calyodi come to the government, we will definitely have this kind of priorities doon sa ating transport approach. Thank you so much, Sir Walden. Calyodi, parehong tanong po galing kay Keisha. Halos ganun din ang magiging sagot ko dahil para yung programa namin, talagang ibabalik rin natin yung sitwasyon na masyadong elitist yung ating sistema ng sektor ng transportasyon. Pero gusto ko na mag-focus doon sa bisikleta. Maganda yan na ating i-promote at kami ni Walden, mayroon kaming program tungkol sa pagbubukas ng manufaktura, pagmamanufacture. Dapat yung pagmamanufacture ng bisikleta ay gawin na natin, isama natin sa mga produktong gagawin namin na yung bisikleta para mapababa natin ng todo-todo yung presyo ng bisikleta. And at the same time, gawin natin ang isang massive information dissemination tungkol sa health benefits, sa maraming benepisyo sa pagbibisikleta sa ating halimbawa, sa isang syudad na makapagbabawas sa gastos sa gasolina, makapagpapalakas ng katawan, at may tulong sa climate dahil wala naman itong emission ng carbon dioxide. Kaya malaking bagay yun kung sa mga syudad tulad ng Japan ay bisikleta ang ginagamit. I-develop natin yung ganong culture sa ating mga mamayan. Hindi yung parang sakay na lang ng sakay kahit sa tricycle kasi ang mga motor, ang tricycle, malakas sumunog yan ng carbon dioxide. Kaya ng fossil fuel na nag-i-emit ng carbon dioxide. Kaya mahalaga yan dahil sa paglaban natin dito sa climate change. Salamat po, Calyodi. Yung sunod pong tanong ay tungkol po sa road safety. And in fact, fresh na fresh po to dahil po sa dalawa nating kasamahang siklista na namayapa po sa may MOA. Tungkol po ito sa road safety. Sa panahon po ng pandemya, dumoble po ang bilang ng mga namimisikleta. Ngayon po, isa sa bawat 4 na household ay namimisikleta na. Ngunit sa Metro Manila po lalo na halos buwis buhay pa rin po literally ang pagsakay sa bisikleta. Noong 2021 po halimbawa, 33 pong tao ang namatay dahil labangya ng sasakyan habang nagbabike. At ayon po sa World Health Organization, 34 pong tao ang nahasaktan o namamatay araw-araw dahil po sa road crashes sa Pilipinas. Paano niyo po gagawing mas ligtas ang mga kalsada, daanan at tawiran para sa mga mahihirap at maaaring masaktan sa kalsada? Ang mga namimisikleta nating frontliner at mga manggagawa, mga naglalakad, mga bata, mga tanda, kababaihan at may kapansanan. Simula po ulit tayo kay Calyodi.
Malaking bagay sa pag-iwas sa mga aksidente. Alam nyo, yung dapat ay may tamang kikitain yung mga driver ng ating bus, ng ating jeep. Dapat secure yung kikitain nila eh. Kasi pag hindi at magbaboundary sila, maghahabol sila, nandyan na yung mga pagmamadali na karamihan ay nagre-resulta ng aksidente at ang nasasagasaan yung ating mga naglalakad at yung ating mga nagbibisikleta, pati yung mga nagmumotor. Kailangan talaga yung kita ng mga driver natin ay mapataas natin, ma-secure. Dahil pag hindi talaga, karera talaga yan, karera. At marami sa mga aksidente ay yung pagmamadali. Ngayon, pangalawa ay dapat magkaroon talaga matiyak na bawat syudad ay mayroong bike lane na talagang ilalaan para sa kanila. At ngayon, parang yung iba kasi parang kakunti pa ang dumadaan sa bike lane. Puntahan muna natin. Pero kung mapopromote talaga natin yung pagbibisikleta ng ating mga mamayan sa mga syudad at dumadami na talaga yung nagbibisikleta at tingin ko unti-unti madidevelop ang culture ng pagbibisikleta sa ating bansa, and at the same time, kung marami na yan, madidevelop din yung pagrespeto at pagkilala doon sa bike lane, doon sa ating mga mamayan. Lalo pat kung yung ating mga driver ay mayroong mga tamang sweldo at yung ating mga mamayan ay may tamang kita kasi para maiwasan na yung mga pagmamadali sa kalsada. Thank you po. Thank you, Calyodi. Ito po pala ay galing kay Doc Mau, isa pong commuter at isa po sa ating representative ng people with disability. Kayo naman po, Sir Walden. Yun na nga, ididiin ko lang yung sinabi nga ni Calyodi na guaranteed income para sa ating mga transport workers, no? At kung may guaranteed income na, fixed na sahod yan, hindi na naghahabol ng pasahero, no? Kagaya ng nangyayari ngayon, no? At nakita naman natin na yung respect for traffic rules nakabitin rin dyan pag nakita natin yung experience ng mga ibang bansa, no? Na guaranteed wage and social security yung mga transport workers, kaya yung compliance nila with road safety rules talagang mataas. At hindi lang naman mga tinatawag natin na developed countries ang may kaya nito. Kaya rin nito ng mga developing countries kagaya ng Pilipinas, no? But the government has to step in and intervene para naman yung income ng transport system natin hindi lang pumupunta sa mga private owners of mga bus fleets or PUVs, no? Kundi pumupunta rin doon sa ating mga transport workers, drivers at saka mga konduktor, no? So, kailangan talaga na isang government regulated system na friendly sa transport workers and to the commuters, no? And doon ho sa Salamat po, Calyodi and Sir Walden. Yun po yung first segment po natin. At sa pangalawang segment naman po natin ay yung tinatawag po nating yay or nay. So, bale sa bawat isang issue area po na ikukwento namin or isasabi namin ni Haya, thumbs up lang po kung yay. So, sabay po natin gagawin yon, or nay. Thumbs down kung nay. Dito sa mga proposals na i-share po namin sa inyo. So, pagkatapos po nito, meron po kayong 1 minuto para ipaliwanag yung inyong yay or nay vote. Okay lang po ba yan? Sige. Hindi po. So magsimula po tayo sa una. Sa unang issue area po, may proposal po na magkaroon ng mas marami pang elevated expressways on top of our roads, no? Sa taas po ng Ilog Pasig halimbawa, kasama ang pinaplanong Pasig River Expressway. Yay or nay? Ayan, si Calyodi nay, Sir Walden ay nay. Okay, magsimula po tayo. Ayan, nay na nay. Si Calyodi po, baka po pwedeng una, may 1 minuto pa para i-explain yung button. Nababasa ko yung mga tungkol diyan ay Parex.
hindi maganda eh. Parang mas lalong magkakaroon ng problema tayo. Dahil una, yung mga ganyang bagay ay talagang mag-i-encourage ng pagbili pa lang pagbili pa ng mga maraming sasakyan. Yun ang isang hindi lang yan eh, kahit mga expressway, mga pang-kotse yung ginagawa, eh hindi nakakapagpa-reduce ng traffic dahil nai-encourage yung mga mahiyaman, yung may kakayanan na bumili ng sasakyan, kaya lalong dumadami. Kaya parang dagdag na kalsada, dagdag na expressway, o overpass, o flyover pala, na para sa sasakyan, ay nag-i-encourage ng pagbili. Hindi lang simpleng mag-maintain sila kung ano yung hawak nilang sasakyan ngayon. Nagdadagdag eh. Nag-i-encourage. Kaya mas ang kami, ay mas transport ang dapat i-develop at gawing maayos at convenient, on time, reliable yung gagawin yon para naman mahusay na makalipat sila. At huwag yung puro sasakyan, kotse. Salamat, Calyodi. Sir Walden? Well, sumasang-ayon ako kay Calyodi rito na talaga ito na naman na isang construction aimed to satisfy yung 5% of car owners. But aside from that talaga, itong mga construction projects na mga infrastructure na ganito are really aimed for itong mga construction firms, no, that are napakalakas nung labi niyan sa DPWH, no? At maski hindi kailangan ginagawa kagaya ho nung coastal road dun sa Davao, no? Na hindi matapos-tapos at saka yung expenses ho dyan ngayon is 1 million pesos per meter, no? So nagiging cause of corruption itong mga DPWH projects na ganito, pave infrastructure for cars in so many cities. And Davao City is a good example of how this can be abused. Can you imagine 1 million pesos per meter, no? Under the Dutertes. Salamat po, Sir Thank you po, Walden. Sir Walden. Aya? Sige po. Yung sunod po nating katanungan, yay or nay? Sabay po ulit tayo. Network po ng mga protektadong bike lane. Yay or nay? Yan. Yes, yung nag-print si Sir Calyodi. Sige po, simula naman po tayo ngayon kay Sir Walden. Well, mahalaga yan. And for us, like Calyodi and me, kabisita naman kami ng mga iba-ibang mga bansa kung nasaan nagbibigay ng preference sa mga bikes and bikers. Nakikita ho talaga natin yung benefits, ecological, income, anti-poverty nitong itong mga protected bike lanes, no. So it's not impossible. We can change commuter culture to favor itong mga ating mga to favor a bike riding culture. Pero dapat talaga diyan protektado and at talagang hindi yung nakikita natin sa Maynila o sa mga iba pang mga syudad natin na merong bike lanes pero they become quite dangerous kasi napaka-narrow, no? Napakikitid, no? At nakikita naman natin that yung mga law enforcement officials natin minsan hindi binibigyan pansin yung safety nila nung bikers. Sir Walden, Calyodi? Yan, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Kailangan natin i-promote talaga at ipaalam sa publiko yung yung mga benepisyo, hindi lang sa kalusugan, pati sa income kasi mababawasan na yung gastos mo sa pamasahe na 20 pesos araw-araw, laki rin nun, pagkabalikan. Tapos may pakinabang din sa environment. Then maraming magagandang pwede nating ipaliwanag, pero ang isang bagay dyan na makakatulong talaga ay yung, kasi mahal merong 7,000 hanggang 15,000. Kung mapababa natin yan dahil tayo na magmamanufacture nitong bisikleta na kayang-kaya naman natin dito at marami tayong raw materials na pwedeng gamitin para gawin yung bagay na yan. Yan naman ay hindi napaka-complex ng teknolohiya sa paggawa.
ay kayang-kaya natin gawin, makapagpuproduce tayo ng mura sa ating mga mamayan. Tingin ko yun ang isang kailangan. Promotion, mura, then may paliwanag sa kanila yung mga benefits nitong pagbabike para sa atin. Pero tiyakin, dapat ng gobyerno, yung safety ng ating mga gagamit ng bisikleta. Maraming salamat po, Kalyodi. Sa pangatlong issue naman po, no, yay or nay at-grade pedestrian crossings or sa halip na overpass po, ipantay sa kalsada mga tawiran para maging ligtas ang mga naglalakad, mga buntis, mga kapansanan at mga bata at matatanda. Yay or nay? Yay si Kalyodi, yay si Sir Walden. Magsimula naman po tayo kay Kalyodi. Ayun talaga ang kailangan natin. Dapat yung ating mga lansangan ay dapat ay commuter at people's friendly. Hindi yung parang ang masyadong binibigyan ng proteksyon ay yung mga may kotse. Lahat na lamang i-provide sa kanila. Lahat na lang ng kaluwagan at pabor ay sa kanila nakapunta. Kaya dapat nating magawa yung ganong sistema ng ating mga lansangan, lalo na doon sa mga PWD na nangangailangan talaga ng oras, ng pag-alalay, ng pag-unawa, ay dapat nating i-provide yan. At malaking porsyento na yung PWD dito sa ating bansa, halos nasa 10% na yung bilang nila. At dahil sa teknolohiya, nakakagawa na rin silang lumabas-labas, pero kinakailangan talaga nating gawang protektado yung ating mga PWD, yung mga elders natin, lalo na kami dalawa ni Walden, na malapit na rin, senior na rin kami. Kailangan namin. Hindi na kasing bilis dati. Hindi na kasing bilis dati. Maraming salamat po, Kalyodi. Sir Walden? Well, ganun na rin, no? Kasi mas senior pa ako kay Kalyodi ngayon, no? Pero alam naman natin yung pagkukross dito sa atin sa lungsod natin, parang patintero nga ang nangyayari. Kaya siguro pag bata ka pa, kaya makapagpatintero sa kotse, pero hindi yung mga matatanda. And of course, ating mga PWD, no? So, dapat talaga yung sinasabi natin na mga zebra crossings, no? Talagang dapat talagang very strict ang enforcement doon, no? Kasi yung zebra crossings means priority yung pedestrian. At kailangan talaga na lahat sa LGU level, all traffic enforcement agencies must learn to internalize na zebra crossing means talaga priority for the pedestrians. At saka yung mga ating mga lights, no? Traffic pedestrian lights, talagang dapat bigyan na mas matagal ng panahon yung crossing for pedestrians, no? Pwede magdagdag? Pwede mo ba magdagdag? Kalyodi, ano po namin sa follow-up question. Tanungin po namin kayo. Okay. Yung next question po medyo related din. Tungkol naman po to sa green open spaces. Tulad po ng panukalang Pasig River Esplanade ni Architect Alcazaren. At generally po public parks na accessible para sa masa. Ano po ang sa tingin nyo dito? Yay or nay? Yay ako dyan. Yun. Yay, parehas. Sige po, start po ulit tayo kay Sir Walden. Yan na nga, kailangan talaga ng green open spaces at na dapat talaga yung parking areas for cars dyan, very, very limited, no? Para maski going to those open spaces, mass transportation, public is encouraged. So if possible, siguro wag lagyan ng parking spaces dyan for cars, no? At definitely sa loob ng green open space, strictly pedestrian and strictly mga biking, no? Should be there. And maganda nga yan, it can be stretched, several kilometers kasi mahaba naman yung Pasig, no?
And kung maaari, ito na nga yung gagawin natin, big, long, open spaces na green at maganda yung ecology ng lugar, no? Integrated sa ecology ng mamayan. Po, ayun. Thank you po, Sir Walden. Kalyodi? Minsan nakapasyal ako dyan sa South Korea. Alam mo yung ilog sa gitna ng syudad? Hindi ko alam pa pangalan eh. Mahirap tandaan. Pero may ilog sa gitna ng syudad ng Seoul. Yata yun. Nasa gitna ng syudad. Pero napakalinis. Grabe. Kita mo yung isda na lumalangoy doon sa ilog. At protektado ginawang park. Ayan, pwedeng ganun eh. Yung ating ilog Pasig, pwedeng talagang pwedeng gawa ng kalsada, tapos mga puno, tapos ay mga naglalakad, nagbabike, na pwedeng makadating sa Marikina, makating sa Pateros, makating sa ibang lugar, na bike at paglalakad ang ginagawa. Malaking tulong yon para sa gawin nating green at ecologically kuan yung ating kapaligiran. Maraming salamat po, Kalyodi. Para sa sunod pong issue, yay or nay? Weekly car-free day nationwide. So walang gagamit ng sariling kotse sa buong Pilipinas, isang araw sa bawat linggo. Yay or nay? Yay si Sir Walden, yay si Kalyodi. Magsimula naman po tayo ngayon kay Kalyodi. Pwede bang 2 araw? 2 araw. Kasi nung magpandemya, biglang lumiwanag ang Maynila eh. Nawala yung fog dito sa Metro Manila. Okay yun. Magandang panimula yan. At magandang itulak na sa ganun makapagbigay man lang tayo kahit isang araw para sa ating kapaligiran. Para ng ating mga mamayan ay makalanghap ng hindi ng usok, kundi ng sariwang hangin para sa kailang kalusugan. Kaya okay ako doon na gawin natin. Salamat po, Kalyodi. Sir Walden? Sumasang-ayon ako kay Kalyodi. Siguro magsimula tayo with 1 day. Pero kaya rin natin pumunta after maybe 1 year to 2 days, no? At makikita naman natin yan na hindi masama ang epekto niyan sa ekonomiya. Kasi sa tingin ko, yung mga 2 days or 3 days na magiging no car riding, there will be other economic activities that will fit that, no? At magkakaroon ng iba-ibang mga retail at iba pang mga economic activities, no, that will fit nga, that will respond to this pedestrian friendly days, no? So sa tingin ko mahusay para sa ecology, mahusay para sa ekonomiya, and let us think nga of 2 to 3 days na ganon, no, na open space, na car free days. At sige, siguro pag isipan pa natin to, napakahalaga ito. Thank you po, Sir Walden. Ito po, last question. No need to explain. Mag-aaya lang po kami. Yay or nay? Game po ba kayong magbisikleta at maglakad kasama namin? Ayan, Sir Walden, maghahamon niya ng jogging. And yes, yay po parehas, Kalyodi and Sir Walden. Thank you po. We're on time. So hindi po natin kailangan mag-extend ng lunch. I think it's 11:45 so we can open the question and answer po kasama ng media. Sige po, meron po bang gustong magtanong kasama po ng ating media friends? Ayan, sige, go Dempsey. Hi sirs, good morning. Good morning po ba? Oo. You mentioned game kayo makipag-bike. Kalyodi, if you remember correctly nung Pandesal Forum, we asked former Senator Cositeng if she is willing to challenge all presidential candidates na mag-commute. Would you want, for yourself lang sir, no? And same with Congressman Walden,
would you want your fellow contenders to also commute with you? Echoing the challenge of former Senator Cositeng. Yun lang. Sino? Pareho kayo, sir. And would you want your fellow contenders to commute with you? Same nga dun sa challenge ni Senator Nikki Cositeng that she was posing una dun sa mga DOTR officials daw. And when we asked her, she said that she would want the presidential candidates to also commute. Baka si Walden na yung mauna. Walden, ikaw Yes, na. maganda yung challenge na yan. I will commute with all the rest of the vice presidential candidates and presidential candidates. Pero hindi ako tatabi kay Marcos at kay Sara Duterte kasi axis of evil yan. But the others, okay lang. Pero sila, siguro, they should be put in a separate truck na hindi kasama sa mga pedestrian-friendly activities, no? But no, seriously speaking, that would be a good challenge to everyone. Okay. Kaleyodi. Oo, tama yan. Pwede yan dahil napaka-init na usapin yung pagsakay dito sa Metro Manila ngayon. Sinabi nga sa akin ni Nikki Cositeng yan noong sa Pandesal Forum, nagkataon lang yung date na tinakda niya ay yun din ang araw na nandun kami pupunta sa Davao. Kaya sabi ko, pasensya na muna. Pero pag meron nga ulit, lalo pat makakasama yung mga presidentiable at vice presidentiable, maganda nga yun. At ako isasang-ayon susuporta doon sa panukala ni Walden na baka pwedeng hiwalay na bus o jeep yung sasakyan ng dalawa. Siguro sa isang follow-up lang, okay lang ba? Oo. Sige, go tuloy. And then after you, Sir Sandro. Sige, okay. Sir, regarding public transport lang, no, sir, there were petitions filed before the LTFRB asking for an increase in minimum fare hike sa jeepney, and then yung mga TNVS na din, sir, they are also asking now for a fare increase of 15 pesos. And kasi nga, to mitigate dun sa nagtataas ang presyo ng gasolina and petroleum products, no? Is your tandem in favor of that move of increasing the minimum fare? Pero as far as the Duterte administration is concerned, I think this was already aired by NEDA and the OTR Secretary Tugade, that they are not in favor of a fare hike, pero dapat mag-antay na lang daw na parang subsidies na lang daw. Sa inyo po ba, sir, in your administration, would you say the same thing, or are you also in favor of increasing the minimum fare hike sa lahat ng public transport? Thank you, sir. Walden, ikaw na muna ulit. Well, yung posisyon namin ni Calyodi, yung focus dapat dyan, yung suspension ng excise taxes on petroleum products, at yung VAT on oil, no? Yan, immediate talaga yan kaagad, no? At pangalawa, mas malakas dapat ang intervention ng gobyerno, ma-repeal yung oil deregulation law para makokontrol natin, at least makokontrol natin, we have a semblance of control over oil price increases, no? At pangatlo, dapat talaga magkaroon ng price controls, no? Price controls talaga kailangan yan, hindi lang suggested prices pero price controls, no? So yung sinasabi nila targeted subsidies, and that's a poor substitute for yung immediate suspension of the of yung excise taxes, no, on oil, and yung VAT on oil. Yan kailangan, dapat ginawa pa yan kahapon, no? Kalokohan itong sinasabi nilang targeted subsidies, no? Kasi ang hirap talaga ipatupad yan. It favors just certain groups, it's prone to corruption, at yan na nga yung problema. At kailangan rin dito talaga, kaya na muna.
Sige po, Sir Sandro. Hi, good morning, sirs. Follow up lang ako dun sa tanong doon sa dalawang siklistang namatay. Nito lang. Kasi parang patong-patong yung problema. Yung involved na driver, walang lisensya, lasing, and sa part naman ng siklista, walang safe na pahingahan yung mga siklista sa lansangan. Kung mananalo po kayo, paano po kaya yung masusolusyonan para hindi na maulit yung mga ganitong sitwasyon na may namamatay sa lansangan? Karyode ako. Okay. Ang pagkakabanggit ay dalawa bagay, naglasing at saka yung walang silungang protected yung ating mga siklista. Di yung sa una, di kailangan talaga bahagi ng pagbibigay ng pangangalaga doon sa ating mga gumagamit ng bisikleta, isa yon. Hindi lang sa bike lane, kundi dapat may lugar na pwede nga silang magpahinga sa panahong sa ilang certain kilometers na kailang tatakbuhin na protected, na hindi mababangga. Yung sa pag-iinom ay malaking problema talaga yan dahil dapat maobliga yung mga operator ng mga sasakyan na dapat yung mga driver bago sumakay tiyakin na hindi nakakainom. Pero yung pag-iinom ay minsan talagang hindi mawala ba do sa ating mga driver minsan minsan tradisyon yan o kaya naman minsan galit dahil malit ang kinita, pag-iinom na lang yung natira ng mga ating mga driver. Kaya tingin ko ay strict implementation ng mga batas tungkol sa safety ng pagpumaneho ng ating mga drivers. Thank you po, Calyodi. Sir Sandro, go ahead po with your follow-up. Sige, mag-follow up lang po ako dun sa excise tax because napag-desisyonan nga na Malacanang na wag nang pakialamanan yung excise tax, tuloy pa rin, tapos magbibigay na lang ng 200 pesos na subsidy doon sa mga driver. Satisfied po ba kayo sa ganung direksyon o paano po ba dapat yung gagawing solusyon ng gobyerno na mas mabilis na matulungan yung mga kababayan nating direktang apektado nitong pagtaas ng presyo ng langis? Walden, kuhanin ko na muna. May dadagdag din kasi sana ako sa iyo doon sa sinabi mo Sige, kanina. go ahead. Okay. Tulad ng sinabi ni Walden, ang pinakamabilis dyan, huwag alisin yung excise tax at saka yung VAT doon sa produktong petrolyo. Malaki yun. At yun agad makikinabang yung mga tao, yung ating mga driver, yung ating mga manufacturer, para hindi na magtaas ng presyo ng produkto. And at the same time, huwag na maobligang magtaas ng presyo ng pamasahe. Yun ang kailangan. Kasi yung tama, yung bibigay na 200, prop lang yan eh. Tulad ng mga nakaraan. Kunyari nagbigay pero malaking bahagi ng mga tao ay hindi naman nakatanggap. Pangalawa, dapat umabot na yung gobyerno doon sa pag-refill nung oil deregulation law. Ito yung problema dito sa ating gobyerno. Hindi lang kay Duterte, kundi sa lahat ng gobyerno nagdaan. Bakit ba itong mga ito? Takot na takot na salingin yung interes ng mga malalaking kapitalista. Kapag ang solusyon ay tatamaan yung mga negosyante, ayaw nilang humakbang, ayaw nilang umaksyon. Para silang mga nasa bulsa ng mga negosyante. Yun ang problema natin eh. At ang malaking problema natin talaga dito, yung mga politiko natin ay uubusin yung pera ng bayan, huwag lamang maubos yung kita ng mga malaking kapitalista. Kaya dapat, ang bawasan ay yung kita. Magkaroon ng regulasyon, huwag deregulated. Nang sa ganun, yung gobyerno magkaroon ng intervensyon at pagtingin doon sa kinikita ng malalaking oil companies. Dahil naniniwala tayo, ginagamit nila yung lahat ng mga oportunidad tulad na nangyari ngayon sa Ukraine para magtaas ng presyo. Yung Shell nitong 2021, 19 billion ang kanilang kinita globally. Yun ang kailang kinita. Paano malulugi yung mga yan? Pero salingin ng mga nakaupo sa gobyerno. Maraming salamat po, Calyodi, Sir Walden. Isa pong follow-up question tungkol po dun sa excise tax at VAT. Ano po yung masasabi ninyo sa posisyon ng ibang economic managers tungkol sa kapag sinuspindi raw po yung excise taxes, posible pong mababawasan yung tax revenues, tataas yung debt burden, no? At tataas yung utang, at
din pong nagsasabi na yung excise taxes daw po ay isang environmental and health measure para rin po mapababa yung private car use, no? Ano po yung sa tingin nyo dito sa mga posisyon na ito ng economic managers? Hindi. Ang problema dyan is that rationalization lang nito nung talagang ayaw nilang paboran yung ating mga consumers, no? At yung problema talaga rito is, that kailangan immediately, they need relief right away, no? Yung ating consumers, from the drivers to the commuters, etc., no? And the fastest way to do that, and the most effective way, is ito na ngang suspend the excise taxes, no? Pangalawa, ang dami naman nasa government budget. Like pupunta rin sa NTFL, CAC, yung presidential slush funds, maaari naman yan ilagay, doon sa economic activities for the budget, no, that are really important, no, for the country, no? Kasi ang dami diyan talagang useless expenses in the budget that can be transferred to social services, no? So hindi maganda yung excuse na yan kasi talagang there are funds, that can be substituted. Pangatlo, we can also freeze yung ating mga debt payments to the outside, no? Na alam na naman natin na yung pagbayad natin sa debt ngayon comes to about 20% of the government budget. We can freeze that and rechannel that to the payment for other activities budgeted by the government. So hindi maganda yung excuse niyan. Hindi pa nila pinag-aralan yan. Meron na silang posisyon. Yan ang problema. It's a neoliberal Thanks, Sir framework. Walden. Apo. Ito po is a question addressed to Calyodi. Calyodi, kayo po yung namuno ng protesta sa EDSA carousel workers dahil ilang buwan po silang hindi nabayaran ng LTFRB under the Service Contracting Program. May you kindly update us po on the status nito? At ano po ang panawagan nyo sa LTFRB sa pagbabayad sa ating mga transport frontliners? Wala pa rin. Hindi pa rin nila tinutugunan yung kahilingan ng ating mga drivers na ibigay sa kanila yung bayad, no? Kaya kailangan talaga na sa LTFRB, huwag na sila magturuan huwag na sila magturuan nung kumpanya na ESP ba yun? Huwag na sila magturuan. Ilabas na nila yung pera at ibigay na ito doon sa mga driver dahil yung mga driver habang sila nagtuturuan, nagugutom. Kaya ilabas na nila yung pera at kung yun ay nagastos na nila, nakurakot na nila yon, abay, palitan nila yon. Nang sa ganun ay yung ating mga magkaroon ng hustisya naman, yung ating mga driver, operator na mga driver na naglingkod ng napakahabang panahon at pagkatapos ay hindi nila binabayaran. Kailangan na ng mga driver natin yung payment doon sa halagang yun. Malaki yun. Mga 20 million yata yun. Malaking bagay yun. Thank you po, Calyodi. Miss Jen, you can ask na po your question. Hi sir, magandang umaga po. I have other topics po kung mapapaunlakan niyo po. Sir Leody po, Sir Walden, ano pong take niyo po sa ni-reveal po ni Senator Amy Marcos kahapon na meron pong very serious security breach po sa operations ng Smartmatic, allegedly involving one of its employees po na meron daw po access sa confidential information. Yun lamang po. Salamat po. Alam nyo, baka may pag-aralan. I think the press should be the ones to look into these statements, no? Lalo na pag galing sa Marcoses yan. Kasi you never can trust what the Marcoses say, no? So ang sense namin is let's not take what she says at face value. The press and
others, no, the media and others should investigate itong claim na ito, no. But if Amy Marcos says something, talagang kanyan, you need to think twice, thrice, 4 times before you accept the truth, that it is true or not, no. So kailangan talaga ma-investigate yan. And why is she saying it? Meron bang personal interest dyan? Thank you po. Kalyo, do you want to add? Tama yun. Maraming play maraming malikot, no? At maraming mga pambablap na ginagawa. Parang gustong palabasin na sila'y pinagpaplanuhang dayain. Mula doon sa move ni Kalida, mula doon sa statement nila sa nag-imprenta na hindi daw sila kasali o hindi sila inimbitahan, at hanggang dito sa statement ni Amy, parang gustong palabasin na sila ay pinagpaplanuhang dayain. Baka naman yan ay in reverse. Kaya maging mapagbantay tayo ang lahat, kasama yung media, dito sa mga move ng mga political dynasty at saka mga trapo sa eleksyong ito. Dahil baka ang talo dito ay yung ating mga mamamayan. Thank you po, Kalyodi. Sige po, let's have Dempsey again and then Miss Dina. Yes po. Sorry, isang tanong lang, no? Yung fuel subsidy kasi it's worth 6,500 daw according to LTFRB, and all public transport workers will benefit from this, drivers and operators. Kung sakali lang, Kaleo, and Congressman Walden, if ever you win as a tandem, would you, kasi it comes in 2 tranches daw yung fuel subsidy. Meron ngayong March, meron din daw next month sa April. If you win, the both of you, would you want to have that fuel subsidy increase yung 6,500? Kasi some transport workers, particularly the jeepney drivers, are lamenting na hindi enough yung 6,500 daw po na yun. And may ibang nagsasabi ho na transport groups na baka pang 1 linggo lang daw yun para sa isang regular na driver ho. Yun lamang ho. Salamat. Tingin ko sapat yun kasi kinikwenta ko rin na 5 piso bawat litro times 20 liter a day, kaya mga 100 pesos a day, 100 pesos a day ang mawawala sa kanila. Times 30 days, 3,000 yon. Kahit madoble pa, maging 10, tama yung 6,000. Siguro kailangan lang magkalinawan kung bakit kulang pa yon. Given na kung 10 pesos lang naman ang increase, ay eksakto pa yon. Ang mas worry namin ni Walden, maibibigyan ba lahat yung mga driver? Mabibigyan ba lahat? Baka naman 30% lang ang mabibigyan para yung camp sa mga manggagawa. 2.5 million ang nawalan ng trabaho. Ang binigyan lang out of 2.5 million ay 350,000. Tapos na. At ipinaliwanag na sa buong Pilipinas na nabigyan na ng camp ang mga manggagawa. Baka ganun din lang yan dyan sa transport. Kami, kung mangyayaring by June, gobyerno ni Walden at ni Lodi yung makakapwesto, ay agad, ibigay natin yan at lahat ibibigay natin. Pero hindi kami titigil dyan. Ang gagawin namin, i-repeal namin yung VAT law at saka yung excise tax, aalisin namin yan at magkakaroon ng, at i-repeal din namin yung deregulation, oil deregulation law. Nang sa ganon, ay magkaroon ng intervention ng gobyerno sa pagtatakda ng presyo at magkaroon ng price control. Dahil inflationary ang pagtaas ng presyo ng gasolina at produkto o iba pang produktong petrolyo. Kaya kailangan natin bantayan yan. Salamat po, Kalyodi. Thanks also, Dempsey. Miss Dina? Magandang tanghali po sa ating lahat. In my opinion, the main reason why our public officials do not see the plight of commuters is because they travel in cars. Should you get elected, will you require all cabinet members to take any form of public transportation at least once a week? Thank you.
Well, Walden, ikaw na. okay. Kailangan yan. I think yung experience nung commuting kailangan talaga maranasan ng lahat ng public officials natin, no? At so first step 'yan. Siguro hindi lang once a week, but more times during the week, no? At pangalawa, siguro it might be important na ma-reduce yung reliance talaga nila on the use of cars, no? So yung a third step might be siguro, have them, lalo na yung mga, of course not the senior ones, no, but the younger officials, no, let them try biking to work, no, and see, no, mahalaga talaga ito na yung karanasan ng commuter maranasan rin ng ating mga public officials, no, and maganda yung hakbang na yon, yung at least once a week, it could be twice a week, yung biking that could also be done. Ang mahalaga lang dyan is that wag naman nilang isasama yung mga isang katutak na bodyguards nila, no? Kasi pag nasama mga yon, talaga matatakot yung ating mga commuters na alis na sila dun sa bagon o alis na sila dun sa bus, no? So yan, that's my only concern dyan, na baka mahila nila yung kanilang mga bodyguard. Maraming salamat po. Want to add po? Sige, go Ken. Sige po, go Kalyoni, kung gusto pong magdagdag. Siguro 1 to 2 years dapat. Pero dahil i-improve namin yung sistema ng transportasyon, baka after 2 years hindi na, dahil hindi iba na ang framework, hindi dahil sa mahirap na ang pagsakay, dahil i-resolve namin ni Walden yung problema ng mga pasahero. Kaya kung 2 years yan, pwede pa rin natin ituloy, pero hindi na sa framework na gusto natin ipadanas yung dinadanas ng mga commuter. Dahil after 2 years, tingin namin, ayos na. Siguro, mas ituloy natin na sila pagbisiklitahin once a week para nang sa ganun, ma-exercise at mabawasan yung taba sa katawan ng mga government official. Salamat po. Salamat po, Ma'am Dina, Kalyodi, Sir Walden. Ito naman po ay huling parte po ng ating Transpo Talks. May 1 minute po para magbigay ng closing statement ang ating mga kandidato tungkol po sa mobility and transport. Any final messages po you'd like to leave our commuters and our mobility community? Magsimula po tayo kay Sir Walden. Okay. Ito na nga yung matagal na talaga itong problema natin, yung ating mga commuters and transport workers talagang have been subjected to all sorts of deprivations, no, lack of dignity at iba pa, no. At yung isang malaking problema na kailangan natin malutas dito yung car-oriented culture, no. At nasabi na nga natin kanina na 5% of only 5% of the population have cars. The rest commute, 95%, no. At out of this, pag prioritize natin yung concerns ng commuters at transport workers, dapat talaga ibuhos natin yung pinakamalaking parte ng ating government budget to such things as improving bicycle safety, expanding bicycle lanes, pedestrian-oriented and PW-oriented concrete, at saka mga iba pang ganon, no? So, malaking framework ang pagpapalit. Pedestrians and PWDs and transport workers and commuters ahead of a car-oriented culture. Maraming salamat po, Sir Walden. Kalyodi, inyo pong closing statement. Tama yun. Talagang itong problemang ito ay hindi lang sa panahon ni Pangulong Duterte. Ito'y sistema na dito sa ating pamahalaan, sa ating lipunan. Yung
kawalan o kakulangan ng pagkilala doon sa papel na ginagampanan ng sektor ng transportasyon at ng ating mga mananakay. Ako, personally, ang tingin ko dyan, dahil yung ating gobyerno, yung ating pamahalaan, ay pamahalaan ng mga mayayaman, ng mga bilyonaryo, ng mga may kotse, ng mga nasa exclusive subdivision, na ang pinapaboran ay ang kita ng mga kapitalista sa construction ng mga kalsada, ng mga sasakyan, at hindi yung kapakanan ng taong bayan. Hanggat yung ating bansa ay pinamumunuan ng gobyerno na ang kumakatawan sa interes ng mga elitista, ng mga mayayaman at mga malaking negosyante, hindi magbabago ang sistemang ito kahit na sino pa sa mga kalabang ko o manalo. Ang kailangan natin ay isang gobyerno ng tao, hindi gobyerno ng mga ng malaking negosyante. Hindi gobyerno para sa tubo, kundi para sa serbisyo. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating mga kandidato. Isa pong karangalan ng makasama po kayo ngayong umaga. At maraming salamat po sa mga kaibigan natin sa media at ating mga napakasipag po na FSL interpreters, si Ma'am Edna at si Ma'am Ana. Maraming salamat po sa inyo. Pwede na po nating ihinto ang ating live. Muli ako po si Ken Aban sa Move as One Coalition. Ako naman po si Haya Bendanya at salamat po sa pakasama